Mga kasimple, ito na naman tayo sa isa na namang malaking problema na hindi pa rin masolusyunan ang traffic sa EDSA. Lagi kang late, mainit ang ulo, at parang wala ng pag-asa. Pero teka, may solusyon pa ba? Siyempre naman. Kaya dito sa Simplehan natin, aalamin natin kung paano natin pwedeng ayusin ito ng isang bagsakan. Tama ka dyan, Jake. At hindi lang tayo basta magrereklamo, magbibigay din tayo ng siyam na practical at feasible solutions para matapos na ang traffic nightmare sa EDSA. May immediate solutions na pwedeng gawin ngayon na, at may long-term solutions para siguradong sustainable ito. Pero bago yan, quick history muna. Alam nyo ba na ang EDSA ay pinangalan kay Epifanio de los Santos? Isa siyang prominenteng journalist, historian, at educator ng ating bansa. Ang EDSA ay halos 24-kilometer highway na nagdudugtong sa ilang pangunahing lungsod sa Metro Manila, simula sa Caloocan City hanggang doon sa Pasay City. Ito ay sinimulang gawin noong 1939 pa, sa panahon ng mga Amerikano, noong presidente pa natin si Manuel L. Quezon. Una itong tinawag na North and South Circumferential Road. Tapos pinalitan ng Highway 54 hanggang sa ginawang EDSA noong 1959. At trivia lang, noong 1986, dito naganap ang makasaysayang People Power Revolution. Sa ngayon, Joy, alam mo ba na ayon sa report, nag-average daw ng 460,000 vehicles and dumadaan sa EDSA, samantalang nasa 250,000 lang pala ang capacity nito. Wow! Kaya pala ito sikat hindi lang sa traffic kundi pati sa kasaysayan. Pero ngayon, mas kilala na ito bilang highway na hindi umaandar. Grabe pala, ang daming sasakyan, masyado ang dumadaan dito, ano? Kaya pala napakahirap itong i-maintain. The volume is just incredible. Kaya simulan na natin ang ating 10 solusyon. Heto ang 5 posibleng immediate solution para maibsan ang traffic, yung may halos instant effect pa. Number 1, odd-even scheme sa EDSA. Isa sa pinakamabilis na solusyon ay ang pagpapatupad ng odd-even scheme sa halip na number coding. Sa sistemang ito, lahat ng sasakyang may odd-numbered plate endings ay makakabiyahe lang tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, habang ang even-numbered naman ay Martes, Huwebes at Sabado. Mukhang maganda yan, Jake. Kasi imbes na coding lang na half-day ang epekto, ito ay full-day restriction na makakabawas agad ng kalahati sa dami ng sasakyan sa EDSA. Imagine 50% agad ng private vehicles sa EDSA mawawala on any given day. Pwedeng subukan. Number 2, express at local bus lane. Sa kasalukuyan, ang MRT ay nasa gitna ng EDSA at nasa inner lanes naman ang mga bus. Paano kung magdagdag tayo ng isang bus lane sa outermost lane? Ang inner lane ay para sa express buses na may kaunting hintuan, habang ang outermost lane naman ay para sa local buses na may mas maraming hintuan. Ang private vehicles ay mananatili sa gitna. Ang ganda ng ideyang yan, Jake. Mas mapapabilis ang biyahe ng mga pasahero dahil may option silang piliin kung gusto nila ng mas mabilis na express bus or mas maraming stop sa local bus. Actual, ang idea natin ay mas dagdagan pa ang mga mass transport systems tulad ng mga buses kasi mas marami silang maisasakay na tao kumpara sa mga private vehicles. Tama ka dyan, partner. Halos lahat ng progresibong bansa sa mundo ay nagma-mass transport system sila at dinidiscourage nila ang mga private vehicles, lalo na sa mga main roads nila na kung saan talaga namang matindi ang traffic. Sa number 3, ayusin at dagdagan ang traffic. Sa totoo lang, kulang sa disiplina ang mga driver. Kung may sapat na enforcers na talagang nagpapatupad ng batas, walang palusot, walang lagay tiyak, babawasan nito ang obstruction at illegal stops. At dagdagan din ang training ng mga enforcers. Kailangan alam nila paano i-handle ang traffic ng mabilis at epektibo. Number 4, wastong loading and unloading zones. Nakakairita yung bigla-biglang hihinto ang bus o jeep sa kahit saan. Dapat i-enforce ang tamang loading and unloading areas para hindi barado ang daan. At may kaakibat na mabigat na penalty sa mga lumalabag para di na sila magtigil kung saan-saan. Example dyan sa busway ngayon. Bagamat may multa ng 5,000 pesos sa mga lalabag dito, ay parang bale wala lang ata sa kanila yon. Bakit hindi natin gawing mas mabigat ang penalty? Baka kung gawing doble, ay baka sakaling mabawasan ang lalabag? Number 5, walang tawad sa illegal parking. Heto, Joy, ha, example nito dyan sa Balintawak Market. Lalong-lalo sa madaling araw, ang daming nakaparadang mga sasakyan mismo sa highway. Kahit nandun ang mga enforcers, ay parang pinababayaan lang ata. Bakit kaya? Daming side streets na puno ng illegal parking. Kaya imbes na alternative routes, nagiging masikip pa. Dapat full-blown towing operation na walang palusot. Tama. Bakit kaya kamo? Alam na dis. Pag nasanay ang mga motorista na hindi na sila makakalusot, mas magiging maayos ang kalsada.
Heto naman ang mga long-term possible solution. Number 6. Dagdagan ang mga bagon ng MRT at LRT trains. Sa tingin ko, Joy, ang trains talaga ang pinakamalaking factor dito kasi sila yung may kakayanang magdala ng mas maraming tao. Kaya dapat talagang dagdagan na nila ang mga trains na bumabiyahe dito sa parehong linya ng MRT at LRT. Tama ka dyan, Jake. Tignan natin ang Japan at Singapore. Grabe ang paggamit nila ng train doon. Kaya ang traffic sa kanila ay higit na mas mababa at super efficient talaga. Pag sinabing ganitong oras darating ang train, ganong oras talaga dumarating. At dapat mas mahaba pa nila ang oras ng serbisyo nila. E-extend pa nila ng at least 1 oras man lamang o kung pupwede hanggang alas 12 ng gabi. Good idea yan, Joy. Efficient and expanded MRT through LRT system. Sana mas efficient at mas mabilis ang train system natin. Kung may mas maayos na MRT, LRT, mas maraming tao ang pipiliin ito kaysa magdala ng sasakyan. Tama ka ulit dyan, partner. Number 7. Decentralization ng Metro Manila. Ang traffic sa EDSA ay sintomas lang ng isang mas malaking problema, masyadong concentrated ang trabaho sa Metro Manila. Dapat magkaroon ng mga bagong business hubs sa ibang probinsya. Tama ka ulit dyan, partner. Sobrang congested na ang Metro Manila. Number 8. More expressways and alternative roads. Hindi lang dapat EDSA ang option. Kailangang bumuo ng mas maraming alternative roads at expressways para ma-decongest ang Metro Manila. Actually, Joy, kung iisipin natin, sa paligid ng EDSA ang daming kalye dyan po pwedeng daanan as alternative road. Kaso, isang damakmak na mga sasakyan ang mga nakaparada dyan o ginawa na nilang parking space nila yan. Dapat dyan hatakin na ang mga illegally parked vehicles na yan at pagmultahin ng malaki para madala na sila. Ang kalye dapat priority niyan ay para madaanan, hindi para gawing private parking space. Kung talagang siseryosin lang talaga nila yan, makita nila na malaking improvement ito sa traffic. Actually, sana ipagbawal ang bumili ng sasakyan kung wala kang private na garahe. Sana gawin nilang batas na yan. Number 9. Integrated and digitalized traffic management system. Ang ibang bansa may smart traffic system na gumagamit ng AI at sensor para sa mas magandang daloy ng trapiko. Dapat i-adapt natin yan. Wow! High-tech ha! Sige lang, go. At last but not the least, number 9. Prohibiting old and dilapidated vehicles in EDSA. Sana gawa na sila ng batas na ipagbabawal ang masyadong luma at kakarag-karag na mga sasakyan. Yung mga more than 15 years old na at kakarag-karag na ay hindi na dapat pinapayagan yan sa EDSA. Kasi syempre mas madali silang mag-breakdown or baka hindi na roadworthy plus pollutants pa sila. Sounds good to me. Ayan mga kasimple. Kung maisasagawa lang natin ang mga ito, tiyak na magiging mas maaliwalas ang ating biyahe. Mga kaibigan, hindi naman namin sinasabi na 100% guaranteed na mag-work ang mga suggested solutions na. I am sure na mas marami pang magagandang ideas out there. Ito ay kaunting ambag o suggestions lang naman namin kasi katulad ninyo gusto rin naming gumanda at umasenso ating bansa. Sana let's have an open mind and maybe give it a try, hindi ba? Tama. Kaya naman ipaalam natin ito sa lahat at patuloy tayong maghanap ng solusyon. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat ay ang tamang disiplina sa lansangan ng ating mga kababayan. Kung lahat ay magiging disiplinado, mas lalong aasenso ang ating bayan. Kung may naisip pa kayong ibang idea, i-comment nyo sa baba. Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa Simplehan Natin. By the way, saludo po kami sa mga traffic enforcers at MMDA natin na matapat na gumagawa ng inyong trabaho. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Hanggang sa susunod nating episode, Simplehan lang natin. Maraming salamat sa pakikinig sa Simplehan Natin. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Stay healthy mga kababayan. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Take care and God bless you all.